So, ang topic natin for today, mga kapatid, is about divine direction. Pakihanap nyo nga sa ating computer yung mensahe po natin, mga kapatid. Divine direction. Ano kaya ang dahilan? Bakit ito, mga kapatid, ang ibinigay ng Panginoon? Praise God. Alam niyo, pagka ako gagawa ng mensahe, pag wala po yung inspiration ng Panginoon, hindi po ko ganahan, mga kapatid, na gumawa ng mensahe. So, kaya ang ginagawa ko, nagpapahinga muna ako kasi kahapon galing ako ng training, mga kapatid, ano? Praise God. At sa naatinan kong training ay opportunity po, open door po ito para mapasok po natin ang mga eskwelahan, mga kapatid. Amen. Para makapagturo, mga kapatid, ng values at saka drug awareness, mga kapatid, sa mga estudyante. So hopefully, mga kapatid, pag nagpasa po tayo ng letter of intent sa mga principal, ay maaprubahan po tayo. Praise God. So ang dala po natin ay faith-based organization. Kaya tayo ay makakatulong sa problema ng school. Kasi alam po naman natin ang problema pagdating sa drugs, mga kapatid. Kaya kapag nakapag-penetrate tayo sa school, paraan po yan para makapag-evangelize. Amen. So, yun nga po yung kahapon sabi nga po ng aming lecturer, bakit nilagay ka ng Panginoon dyan sa lugar na kung saan dyan ka nagpapastor. At dyan sa lugar na yan, dyan nilagay ng Panginoon yung church, mga kapatid. Kasi may purpose. Hindi ho tayo, mga kapatid, ang may plano nito. Ang lahat ng ito ay plano ng Diyos. Hindi ko ito pinalano, mga kapatid. Kasi lahat ay nasa plano ng Panginoon. Kaya lang, matuto ka kung saan yung arrow, sa yung direction, mga kapatid. Amen. Kasi kung may direction si Lord at nag-iiba ka ng daan katulad ni Jonah, ang direction ni Lord, pumunta siya saan? Saan pinapapunta? Anong direction ang pinuntahan niya? Saan? Yan, nakalimutan na. Mukhang magbabasa kayo ulit ng aklat ng Jonah. Praise God. So, naiba po yung kanyang way, mga kapatid. Although ang Panginoon may direction, pero, amen, nag-iba siya ng direction. Si Abraham, inuutusan, umalis ka dyan sa lugar mo. At ikaw ay pumaroon sa lugar na ituturo ko sa iyo. Amen. Praise God. So, kanina testimony ni Sister Lani, nag-resign siya. 3 weeks before, Sister, napanaginipan na kita na nag-resign ka. Na-confirm lang ngayon, mga kapatid, kung anong resignation ang niresign mo. So, 3 weeks before ay nakita ko na yan sa panaginip. So, ibig sabihin, mga kapatid, may plano ang Panginoon kung bakit ito yung mensahe. Bakit? Kasi maaring mayroon tayong direction na tayo ay nire-redirect ni Lord. Praise God. Kasi may mga dahilan siya kung bakit, amen, ikaw mismo ay dinadirect ng ating Panginoon. May dahilan siya. At ang lahat ng dahilan ng Diyos, maganda. O sabihin natin, maganda. Sabay tingin sa iyong katabi, ikaw yun, parang ikaw. Parang ikaw. Praise God. So, our message for today is about divine direction. Amen. Pakipindot nga, Steph, para makita po. Nawala, Parang hindi, kasi pag sinasalin ko sa ibang computer, nawawala po yung ibang fonts, mga kapatid. Gaya nung kanta kanina, nawala yung fonts. Praise God. Nawawala po eh. Hayaan nyo na. Kung saan siya nagpunta. Mahalaga nandito ka. Hindi ka nawawala. Lalo magsabing amen. Hallelujah. So, sa buhay natin, mga kapatid, naranasan nyo na ba na maligaw? Naranasan nyo na maligaw? Kasi wala pang Waze noon, di ba? Wala pang Google Map.
Kahapon, di ko alam anong street yun, mga kapatid. Oh, ginugol ko lang yung address, tapos nung nilagay ko sa Google Map, lumabas na, mga kapatid. Kompleto, pati pangalan ng church nandun. Kaya nung sinunod ko yon, mga kapatid, nagsasalita po yung Waze eh. Nakarating ka na sa yung pupuntahan. Hanap ako, nasaan dito? Wala akong makakita eh. Yung pala nandun lang, nasa kabila lang, mga kapatid. Nasa yung bandang kanan. Yan, sasabihin pa kung saan yung kung saan yung lugar, kung nasa kanan ba o nasa kaliwa. Minsan kasi nililigaw tayo ng Waze. Kung saan tayo sulok pinapapasok, mga kapatid. Kaya nung tiningnan ko, sabi na sa bandang kanan mo, nandun na nga, mga kapatid. Nakarating po ko sa lugar na kung saan ay naka-attend po ko ng training about campus ministry. Hallelujah. Paano kaya kung si Lord, may Waze siya, at saka may Google Map, ipin mo lang yung direction. At ituturo na sa iyo, mga kapatid, kung saan yung direction na yon at hindi ka maliligaw. Praise the Lord. Hallelujah. Pero iba po yung bagay, mga kapatid, na ibinigay sa atin ni Lord eh. Kailangan basahin mo yan eh. Kasi yan ang Google Map mo. Yung salita ng Diyos. Everybody say amen. Yan ang mapa mo. Na kung gusto mong makarating ng langit, mga kapatid, praise God, yan ang magiging mapa mo para i-guide ka niyan. Everybody say amen. Sabi ng aklat na ito, Proverbs 16, verse 9, we can make our plans, but the Lord determine our steps. Amen. Sino naniwala dyan? May mga plano tayo sa buhay, kaya lang pagdating, mga kapatid, sa kalooban na ng Diyos, yung plano nyo, nag-iiba. Tama? Yung plano natin ay nag-iiba. Hallelujah. Why? Kasi kapag pinagkatiwalaan natin ng Diyos, praise God, tiyak po, hindi ho tayo ilalagay ng Panginoon sa alanganin. Kapag inuna natin, sundin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, amen, yung mga planong yan, minsan nagpaplano tayo, pero nagbago, no? Minsan yung plano natin, masaya yung pupuntahan. Bakit naging malungkot? Nangyayari ba yan? Yes. Nangyayari po, mga kapatid. Hallelujah. Pero ano man po, yung planong yan ng Panginoon, amen, at kapag naintindihan po natin yung sinasabi ng kanyang salita, hindi ho tayo magwa-wonder, hindi ho tayo amen, tatampo sa Diyos, bakit ganon, bakit ganito ang nangyari. Sapagkat lahat ng bagay, mga kapatid, sa buhay natin, amen, ang lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng magbago. Pero isa lang ang gagarantyahan ko sa inyo. Ang Diyos na pinaglilingkuran ninyo, hindi nagbabago kailanman. Kaya meron pong aklat ng Hebreo na sinasabi doon, amen, siya po yung kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Siya yung Diyos noon, siya yung Diyos ngayon, at siya yung Diyos magpakailanman. Amen po, mga kapatid. The Lord, amen, determine our steps. Amen. Kaya nga po, sa prayer natin, mga kapatid, tayo'y tinuturuan ng Panginoon na sinasabi po niya sa kanyang prayer, not my will be done, but thy will be done. Amen. Huwag po tayong umasa sa sarili nating kalooban. Kasi yung kalooban natin, mga kapatid, madaya yan. Everybody say amen. Madalas po, dinadaya tayo ng ating damdamin. Madalas po, dinadaya po tayo niyan, mga kapatid. Kaya kung tayo, mga kapatid, amen, magtitiwala sa Panginoon, ano man ang mangyari, mga kapatid, magtitiwala pa rin tayo sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. So dito po, mga kapatid, lahat ng bagay sa buhay natin ay dapat na ipagkatiwala sa Diyos. Amen ba? Praise God. Kahit maliit na bagay, dapat ipinagkakatiwala pa rin sa Panginoon. Kasi sa maliit na bagay, pwede tayong magkamali eh. Amen ba? Kahit sa maliit na desisyon,
ay pwede tayong magkamali. Kaya, even the little things, mga kapatid, in our lives, ay nararapat na ito ay ating ipagkatiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi lang yung malaki. Even in a small thing, kahit sa maliit na bagay, mga kapatid, ay nararapat na ito ay ipagkatiwala ng Panginoon. At ito po ang papangyarihin ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng bagay, maliit man yan o malaki, amen, iingatan ka ng Diyos. You know why? Sabihin nyo, bakit? Kasi mahal ka ni Lord. Praise God. Woo! Yan! Tamang protocol, di ba, mga kapatid? Praise God. Kinikilabutan ako rito, mga kapatid. Nararamdaman ko yung presence ni Lord na nalulugod siya sa ginagawa ninyo. Na kapag kayo pumapalakpak, tumatayo kayo, oh, praise God. Hallelujah. Yan, may connect pa si Father, oh. Hallelujah. Ang Diyos ay nalulugod. Hallelujah. Kaya kahit sa small things, mga kapatid, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Lahat yung magsabing amen. Diba sabi, 1,000 miles journey begin in one step. Amen. Hindi ka makakarating sa 1,000 milya ng iyong paglalakbay kung hindi ka magpapasimula sa isa. Amen. Amen, mga kapatid. So, kinakailangan, gagawin mo, mag-start ka. Amen. Spiritual life is a full of journey. Ang buhay spiritual, mga kapatid, ay puno po ito ng paglalakbay. Amen ba, mga kapatid? Praise God. At bawat hakbang natin, mga kapatid, dapat bawat hakbang natin, lead me, Lord. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Lagi po tayong nagpapaguide sa ating Panginoon. Bakit? Kasi kapag siya yung nag-guide sa atin, mga kapatid, hindi ka maliligaw. Hindi ka malalayo sa Diyos, mga kapatid. Because every step you make, mga kapatid, you ask guidance to the Lord, mga kapatid. Humihingi ka ng guide. Humihingi ka ng patnubay. Hallelujah. Praise God. At naroon ng Diyos, mga kapatid, gagabayan ka niya. Ang kinakailangan mo lang gagawin, in all your ways, acknowledge Him. Ang sabi ng Scripture, and He shall direct thy paths. Amen. Ikaw ay kanyang i-guide, mga kapatid. No? I-guide ka ng ating Panginoon. Hallelujah. For example, isa kang estudyante, para hindi ka malinlang ng ibang mga ideologies ng mga professor, mga kapatid, you ask guidance from the wisdom from the Lord. Kasi ang dami pong mga ideologies, mga kapatid, na itinuturo sa eskwelahan. Na kaya kung bakit marami po, mga kapatid, ang umakyat ng bundok, mga kapatid, at nag-aaklas sa pamahalaan dahil sa mga ideologies na itinuturo ng ibang mga professor, mga kapatid, amen, na labas sa kalooban ng Diyos. Pero kung ikaw ay may guidance ng Panginoon, hindi ka sasapi sa mga ganyan. Hindi ka makikisama sa mga ganyan, mga kapatid. Lalayuan mo yung mga tao na maglalayo sa iyo, mga kapatid, amen, sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Why? Because meron pong divine guidance at direction ang Panginoon sa iyo. Kailangan po natin ito, mga kapatid. Lalo na gusto mong pumunta ng langit. Tanungin niyo yung mga lasenggo, gusto mo pumunta ng langit? Ay, syempre. Langit. Kaya lang, bro, bahay nyo nga, hindi ka makauwi, langit pa. Bahay lang. Bahay nyo nga, hindi ka makauwi sa inyo eh. Langit pa, gusto mo punta. Tapos,
Minsan mali yung approach natin, mga kapatid, ano? Sinisiran mo ng gospel, laseng. Tapos sasabihin mo sa laseng, alam mo bro, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi ng laseng, talaga? Mahal na mahal ako ng Diyos. Di, okay lang pala. Kahit ganito ako, kahit lasenggero ako, mahal pa rin pala ako ng Diyos. Amen? Nag-share tayo ng gospel sa laseng. Kaya hindi naintindihan, mga kapatid. Amen. Hindi nangangahulugan, mga kapatid, amen, na kahit ganon siya, mananatili siya sa ganon. Sabi ng laseng, tanggap pala ako ng Diyos. Hindi po ganon, mga kapatid, ang direction ng ating Panginoon. Ang direction ng Diyos, amen, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat tanggapin po natin. Amen. And with response to the love of God, dapat magsisi tayo ng ating kasalanan at talikuran na natin ang ating kasalanan. Hallelujah! Praise God! Talikuran! Hindi na dapat binabalikan. Ano man ang kasalanan, mga kapatid, na ating, amen, pinagsisihan, dapat tinalikuran na. Naalala ko noon, sinusundo Sister Diana ng mga kaamiga niya. Liga na, Diana! Dati naririnig ko sige, susunod na ako. Magko-concert sila, mga kapatid, ang mga kaamiga niya. Tinatawag siya, liga na! Ganyan po ang buhay dati ni Sister Diana. Pero ngayon, mga kapatid, amen, praise God, hindi na po siya magre-response na, sige na, iba na yung, ayoko na niyan. Yun ang response na, ayoko na niyan. Kasi tinalikuran ko na yan. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Hindi lang pinagsisihan. Dapat tinalikuran na yan, mga kapatid. Ano man yung mga bagay, mga kapatid, praise God, na nagpalayo sa iyo sa Diyos, talikuran mo na yan, mga kapatid. Amen. At harapin mo ang Panginoon na naghihintay sa iyo. Lumakad ka. Amen. Step by step, lumakad ka hanggang sa makarating ka sa finish line. Amen. Hallelujah. Praise God. Step by step. And you need, mga kapatid, divine guidance na kung saan, mga kapatid, yung direction na yan, amen, ay kinakailangan taglay mo yung discernment. Lani magsabing discernment. Magana ba to? Yan. Discernment. Hallelujah. Dapat meron tayong discernment. Alam niyo mga psychologists, marunong silang bumasa. Amen. Ng bagay na iniisip. Ano iniisip? Kasi magre-reflect yan sa galaw, sa kilos, mga kapatid. Sa behavior. Amen. So kapag tayo po ay may divine guidance, bibigyan ka ni Lord ng discernment para malaman mo, ay nako, ito, niloloko lang ako nito. Sister, na-discern mo ba si Father? Na-discern mo? Na-discern mo? Maganda ba intention nito? Magsumbong ka sa akin, ha? Hindi ba siya, nang-iisa? Hindi ba siya, tawag dito, katulad ng ibang lalaki na sinasamantala ang babae? Wow, palakpakan natin si Lord. Kasi yung mga tunay na nagmamahal, nire-respeto ang babae. Tama? Nire-respeto ang babae. Hindi po iniisahan. Kapag ang lalaki, pinipilit ka na gawin ang isang bagay na hindi pa dapat, yan. Ang ibig sabihin nun, hindi maganda yung intention ng lalaking yon. Kasi ang intention lang nun ay para abusuhin ka. Yeah, di ba? May mga lalaki, sinasabi nila sa kanilang mga jowa o kasintahan, kung mahal mo ako, patunayan mo. Dalhin mo ako sa Cloud9. Imagine, mga kapatid, saan kita dadalhin? Sa Cloud9. Ang ibig sabihin, gawin natin yung ginagawa ng isang mag-asawa na hindi pa nararapat. Patunayan mo. Yan yung mga taong gustong isahan ka.
Ha? Pero yung lalaki, mga kapatid, ay gagalang ka, irerespeto ka, mga kapatid. Amen? Praise God. Hindi yan mananamantala. Natin magsabi ng amen. Kasi ang pinaprioritize niyan, yung kanyang gustong makamit. Kaya anong ginagawa? Aral muna. Ha? Aral muna. Huwag tayong mag-engage sa isang engagement, mga kapatid, na sa isang banda, yung future natin, mga kapatid, ay masisira. Lahat yung magsabing amen. Dapat i-prioritize natin, mga kapatid, yung ating gustong maabot, yung gusto nating makamit, mga kapatid. Para pagdating ng panahon, na abot mo yon, magiging stable ka na, amen, praise God, ang lalaki, kahit hindi kagwapuhan, nagiging gwapo, kapag meron siyang personality. Everybody say amen. Tapos, ang lalaki, kahit hindi gano'ng kagwapuhan, meron siyang karakter. Karakter. Wow. Di ba, Esther? Lalo gumawa po si Father. Nung meron na siyang karakter. Maliban sa karakter, may personality pa. Praise God. So, anong gagawin? Dapat, amen, magsikap. Dapat, wag mo nang unahin yung hindi pa dapat unahin. Amen? Darating ka lang doon kapag stable ka na. Alam niyo, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat ganun, mga kapatid. Inuuna natin dapat si Lord, mga kapatid. Siya yung dapat na nagiging prioritize ng buhay natin. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. So dito, mga kapatid, may isang example tayo sa scripture na kung saan, amen, sa aklat ng Acts chapter 16, verse 6, ay makikita po natin dito yung history kung saan, mga kapatid, si Paul, sa kaniyang paglalakbay bilang isang misyonaryo, mga kapatid, ay nag-travel siya throughout the region of Phrygia and Galatia. Sabi riyan, having been kept by the Holy Spirit. Ano po sabi? Sila po ay iniingatan, ginagabayan ng Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. From Asia, mga kapatid, isang kontinente po ang kanilang pinuntahan para sila po ay magmisyon at mangaral ng salita ng Diyos. So when they came to the border of Mysia and they tried to enter Bithynia, ito po, Bithynia. Pero ano sabi ng scripture? But the Holy Spirit of Jesus would not allow them to. Bakit hindi po sila pinahintulutan na pumunta rito sa lugar na ito? Hindi dahil hindi maganda ang intensyon nila. Ang ganda nga po ng kanilang intensyon. To preach the Word of God. Pero bakit, mga kapatid? The Holy Spirit, amen, did not or would not allow them to. Praise God. Kaya ang ginawa nila, dumaan lang sila doon. Amen. So they passed by Mysia and went down to Troas. And during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia. Amen. Concluding that God had called us to preach the gospel to them. Amen. So ano po ang layunin? Hindi po sa lugar na yon, kundi may ibang lugar, amen, si Lord, na kung saan doon sila dinadirect ng Holy Spirit. Divine direction is important. When it comes, amen, doing the will of God and preaching the gospel, propagating the good news of salvation, mga kapatid, we need the guidance of the Holy Spirit.
When I was first pastoring the church, mga kapatid, in Paniki, Tarlac, dahil may tawag ang Panginoon sa akin, mga kapatid, na i-restore ang church sa lugar na yun. Wala na pong parishioner na uma-attend, mga kapatid. Kumbaga, sarado na yung church na yun. When I was in Independent, mga kapatid, amen, during the time of Pastor Tayaw, mga kapatid, na siya pong naging pastor ko, mga kapatid, na nagsugo sa akin, papunta po ng Paniki, Tarlac, wala na pong uma-attend. Pero itong ginawa ng Panginoon. Ang Diyos, amen, para ipakita na ako ay sinugo ng Panginoon para sa lugar na yon, na ang daladala ko ay magandang balita, mga kapatid. Ang daming miracles na ginawa ng Lord doon. Yun dahilan kung bakit ang mga tao na wala nang ganang umanten ng gawain, mga kapatid, sa lugar na yon, na-restore ang kanilang pagnanasa na maglingkod muli sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Yan, mga kapatid, praise God. Na-restore. Hanggang ngayon, mga kapatid, buhay pa po yung church, mga kapatid. At magdaraos po sila ng 15th o 14th year anniversary. Iba na po humahawak. Praise God. Nawala man ako, mga kapatid, kasi after 3 months ng aking pagpapastor, may naramdaman akong inadequate, mga kapatid. Praise God. Pakiramdam ko, hindi ko mamimaintain sila. Pakiramdam ko, hindi ko kaya na ituloy. Kaya ang ginawa ko, nagpasya ko, mga kapatid, na ibilin yung gawain doon at lumuwas ulit ako ng Manila hanggang sa, amen, na-introduce sa akin ang Bible School, amen, sa Baliti Drive. Umpisa po, nag-start ako ng night school. Achiever po ako ng night school, 3 years. Binuno ko yun, 3 taon. Amen. Twice a week ang pasok. Hanggang sa may nag-sponsor sa akin, mga kapatid, at ako po ay nakapasok, mga kapatid, ng day school, amen, sa blessing ng Panginoon, doon sa ginamit ni Lord. At yung ginamit ni Lord, mga kapatid, ninong namin sa kasal. Siya po isang pastor, mga kapatid. Siya yung nag-provide ng aking tuition fee sa Bible School. Kaya nakagraduate po ko, mga kapatid, ng 2-year course. So yung 3 years, mga kapatid, equivalent on 1 year lang. No? Praise God. Kaya, amen, sa direction ng ating Panginoon, mga kapatid, inumpisahan ko na i-win ang aking mga mahal sa buhay. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po, mga kapatid. Amen. Yung pong pinagagawa ng Panginoon sa akin, mga kapatid. Hanggang sa naging ganito na tayo. After 30 years, mga kapatid, amen, meron ng sariling building ang church. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Meron ng sariling building. At ito ay building ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi po ito property ni pastor. Property po ito ng church. Everybody say amen. Praise God. Hallelujah. Naho? So, meron pang rito. Meron pang mas higit na pagpapala rito. Kasi ang Diyos natin, mga kapatid, amen, ay Diyos ng pagpapala. Hallelujah. Kaya lang, dapat matuto tayo, mga kapatid, kung paano alagaan yung mga kaluluwa na ibinibigay ng Panginoon dito. Praise God. Kasi kahit may building tayo, kung hindi tayo marunong mag-win at hindi tayo marunong mag-alaga ng kaluluwa, mga kapatid, amen, walang kabuluhan ng building kung wala namang tao na pumapasok sa loob ng building. Yan. Sige, palakpak kayo kay Lord. Kaya kung kayo, yan, si Sister, amen, Sister Criselda. Si Sister, pangalan mo? Mayet. Amen. Hindi aksidente ang pagpunta nyo sa lugar na ito. Dinirect kayo ng Panginoon. Praise God. At hindi naman kayo makakapunta rito kung walang taong ginide ni Lord para dalhin kayo rito. Amen ba, mga kapatid? Kaya yung tao na nagpapaguide, Lord, i-guide mo ako, sino po ang aking mawiwin? Lord, yung mga ka-classmate ko, nakikita ko sila. Pag hindi sila kumilala kay Kristo, isang araw mga drug addict na ito. Lord, kapag hindi mo ko ginamit para sa mga taong ito, isang araw mga sira na ang buhay ng mga taong ito.
Kaya kung bakit, mga kapatid, ikaw ay tinawag ng Diyos sapagkat may layunin ng Diyos na may ipagagawa sa iyo ang ating Panginoon. Hindi ka tinawag ng Diyos para umupo lang dyan. Amen. Hindi ka tinawag ng Diyos para pumunta at pagkatapos uuwi ka na. Kaya maraming mga taga-Zimbabwe, alam mo yung mga Christian na Zimbabwe, taga-Zimbabwe, si Simba uuwi. Amen. Baguhin natin ang ating sistema. Baguhin natin ang ating mga plano sa buhay. Baguhin po natin, mga kapatid, ang ating mga pangarap. Baguhin po natin ang mga bagay na gusto nating makamit. Kung meron tayong gustong maabot at makamit, yung gusto ng Diyos, mga kapatid, na ipagagawa sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya dito po, mga kapatid, si Paul, amen, sa pagsunod niya sa Holy Spirit, mga kapatid, may isang kontinente pa, hindi lang Asia, ang kanilang na-witnessan. Mga kapatid, even Europe, mga kapatid, praise God, amen, ay kanilang na-witnessan, mga kapatid, ng gospel ng ating Panginoon. Why? Sapagkat si Paul ay mayroon pong straight obedience sa Panginoon, mga kapatid. Wala po siyang, teka muna, Lord. Sandali lang, Lord. Ay, minsan, ganyan tayo, di ba? Panginoon, teka muna. Marami pa akong gagawin sa buhay. Teka muna, Lord. Uunahin ko muna ito. Kaya hindi ka umangat sa spiritual na bagay. Kaya hindi ka lumago. Kaya hindi ka umunlad, mga kapatid, spiritually. Kasi iba ang inuuna mo. Pero kapag inuna mo ang Panginoon, ano man ang gagawin mo, amen, gagabayan ka ng Diyos. Magpa-prosper lahat ng bagay na ginagawa ng iyong kamay. Sabi ni Lord, pagpapalain niya. Woo! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Pagpapalain niya. Pagpapalain ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang kinakailangan lang natin gagawin, sumunod tayo sa ipinagagawa ng Panginoon. Everybody say amen. Praise God. Sabi ng Holy Spirit, amen, they did not allow them to, amen, to enter Bithynia. Ano yung Bithynia sa buhay natin? Na ayaw ng Lord na ikaw ay pumasok dyan. May mga spiritual Bithynia marahil sa buhay natin na tayo ay ayaw ni Lord na pasukin yun. Hello? They would not allow them to. So nung ginawa nila, they passed by. Kumbaga, mga kapatid, amen, sabi ng Holy Spirit, huwag kayong papasok dyan. Hindi kalooban ng Diyos na pumasok kayo dyan. Amen. Kung meron pong mga bagay, mga kapatid, sa buhay natin, sinasabi ng Lord, huwag kang pumasok dyan. Huwag kang pumasok dyan. You need discernment. You need discernment. Amen. From the Holy Spirit, mga kapatid. Hindi ko nahabaan to. Very simple, mga kapatid. Amen. Ang guidance ng Panginoon, amen, ay napakahalaga. Kaya kung may mga bagay, mga kapatid, na gagawin natin sa buhay at papasukin natin yon, mga kapatid, Lord, kalooban mo ba? Lord, yung bang kurso na napapasukan ko, kalooban mo ba yan? Lord, magiging manager na ako. Pag manager, ang daming time commitment na maaring yung time na para sa'yo ay baka hindi ko na maibigay, Lord. Amen. Praise God. Paano kung pag sinabi sa iyo ni Lord, huwag kang pumasok dyan? Susundin mo ba siya? Kikita ka ng pera. Tapos, meron ka pang tawag dito, meron ka ng yung category mo, tumaas. Iba na ang tingin sa'yo ng tao. Praise God. Amen. Pero, kung yun, mga kapatid, ay Bithynia ng buhay natin, na maaaring mawawala tayo.
Kaya maraming mga mananampalataya, pinasok yung bitin niya. Pinasok yung bitin niya. Kaya ang nangyari mga kapatid, hindi naman sinabi niya kung anong resulta eh. O anong dahilan, bakit mga kapatid? Diyos ang nakakaalam kung ano ang dahilan. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, may mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, hindi natin alam. Hindi natin alam, mga kapatid. Parang yung ginawa ni Jesus, tingnan nga natin, yung ilang scripture pa dyan, mga kapatid. Kung meron pa. O, nawala na. Ayan. Okay? Ito po. Minsan may mga bagay, mga kapatid, na may mga closed door sa iyong sitwasyon. Amen. Ngayon, mga kapatid, na kung saan, hindi po ito isang rejection, kundi isang redirection. Parang, sinara po natin, o sinara. Ayon ng Lord, huwag ka dyan papasok. O kaya kung nandyan ka, lumabas ka dyan. Sapagkat may plano ang Panginoon, praise God, para i-direct ka o i-redirect ka doon sa mas magandang plano ng Diyos. Tandaan po natin, Jeremiah 29:11. Yung plano ng Diyos. Yung plano ng Diyos ay para sa kabubuti, para sa magandang kinabukasan ng bawat isa sa atin. Plano na hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, kapag ang resulta ng pinasok mo ay hindi naging maganda, yung resulta, mga kapatid, ibig sabihin, wala ka sa tamang lugar. You are not in the right place. Wala ka sa tamang lugar, mga kapatid. Umalis ka doon sa lugar na hindi dapat na ikaw ay naroon. Come out! Lumabas ka. Kung pinalalabas ka ng Panginoon, lumabas ka, mga kapatid. Sapagkat, hallelujah, kung di ka lalabas, ang magiging resulta niyan ay hindi magiging maganda. Maraming tao ang gusto, sa kabila ng hindi maganda yung ginawa nila, ang gusto nila, maganda pa yung resulta, yung mangyayari. Hindi po ganon. Amen. Anuman ang bagay na desisyon na ginawa natin, every decision has consequence. Meron pong consequence, mga kapatid. Amen. Praise God. Alam niyo kung bakit ni-redirect sila ni Lord? Amen. Kasi karamihan doon sa Asia Minor, marami na pong nakakilala. Yung lugar, mga kapatid, na kung saan doon sila dinadirect ng Panginoon, wala pang nakakarinig ng gospel. Kaya doon sila nilagay ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat marami pa doon ang hindi nakakapakinig ng gospel. Hallelujah. Praise God. Sa lugar natin, mga kapatid, amen, marami pang mga tao rito ang hindi nakakarinig ng gospel. Praise God. Kung ikaw po, mga kapatid, ay nagpapaguide sa Panginoon, amen, dalhin ka sa mga tao na yung mga taong yon ay madadala mo. Praise God. Sino ba yung lagi mong kasama? May potential, mga kapatid, na yung mga taong lagi mong kasama ay ma-invite mo sa church o kaya ma-witnessan mo ng gospel. Everybody say amen. Huwag tayong tameme. Huwag tayong tameme, mga kapatid. Huwag nating hayaang sarahan ng demonyo ang bibig natin to share Jesus. Everyone say amen. Magpakilala ka. Amen. That's why, mga kapatid, mahalaga po na tayo ay ma-equip. Mahalaga po na tayo ay, amen, yung ating puso. Pangalawa, yung skills na meron tayo. Bakit puso, pastor? At hindi isip. Madalas kasi, kapag ito ang pinuno natin, nagiging mayabang tayo. Pag ito ang pinuno natin, mga kapatid, isip at hindi puso, may tendency na magmalaki tayo. Yung mga ayaw magpaturo, ang lagi sasabi, alam ko na yan. Tama? Yung mga ayaw magpaturo, ang sabi nila, alam ko na yan. Ba't hindi mo ginagawa? Alam mo na pala. Kung alam mo na yan, nasa ng bunga ng iyong mga pagkatuto. Kasi kung may alam na tayo at hindi natin ginagawa, any information, mga kapatid, that comes into our minds,
Nagiging information na lang yan. Kinakailangan, let's turn, amen, from information to transformation. Dapat yung information na yan makapagpabago ng buhay ng tao, mga kapatid. Na yung mga salita ng Diyos na sineshare mo, meron niyang buhay, meron niyang kapangyarihan para yung mga taong patay sa harapan ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa iyong mga bibig. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So kaya dito mga kapatid, amen, may mga bagay sa buhay natin na tayo ay nire-redirect ng Panginoon. And the best director of our lives is God. Alam niyo, pagdating sa pelikula, may bida na laging patay sa huli. Tama? At mayroon mang bida nakitinatad na ng bala, buhay pa. Hindi namamatay. No? Praise God. Isang kwento, mga kapatid, na kung saan si Fernando po Jr., meron ba siyang pelikula, mga kapatid, na namatay siya? Meron po, isa. Kaya lang, hindi po yung kakambala, iba yun. Okay? Ang pelikula niya, nire-represent niya yung mga Muslim. Na si Fernando ay gumanap bilang isang Muslim. Hanapin nyo, mga kapatid, sa YouTube. No? Nandun po yun. Alam nyo ba, mga kapatid, pan po ng mga Muslim, si Fernando po. Kaya yung napanood nila, yung idol nila namatay, nagalit ang mga Muslim. Kaya ang ginawa, mga kapatid, ng mga Muslim, sa galit na, sinunog nila yung sinihan. Mga kapatid. Kaya naalarma ang mga direktor. Sinabi ng mga direktor, huwag na nating gawing patay si Fernando. Mauubos ang mga sinihan. Kasi idol nila si Fernando. Ayaw nila na namamatay yung kanilang idol. O kaya, nung gumawa na ng pelikula, si Fernando po, lahat ng kanyang pelikula, buhay, mga kapatid, si Fernando. Kakaiba naman, mga kapatid, amen, yung katapat niya, si Ramon Revilla. Kahit may agimat, patay pa rin, mga kapatid. Kasi yun yung role niya. Mga kapatid, may mga director sila ng kanya-kanyang, amen, mga buhay na gagampanan. Kapatid, ang buhay na ginagampanan po natin, dapat ang director natin ng Diyos. Woo! Sige, tayo, palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. Siya yung director ng ating buhay. Na kapag siya yung nag-direct ng buhay mo, may mga mapait, may mga bagay na malulungkot na maaring, praise God, gagampanan mo sa buhay. Pero tandaan mo, yung wakas nun, kagalakan. Yung wakas nun, mga kapatid, praise God, hallelujah, walang hanggang kasiyahan, walang hanggang kagalakan, mga kapatid, hallelujah, na makakapiling natin ang ating Panginoon. Maupo na kayo, mga kapatid, God bless you. May mga panahon sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Gaya ng pangyayaring ito. Ang sabi ng Panginoon sa mga disciples, you don't understand now what I am doing, but you will understand later. You will understand later. Hindi niya hahayaan na hindi mo malalaman at hindi mo mauunawaan yung mga bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon. Sabi niya, you don't understand now what I am doing, but you will understand later. Ano man yung bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon ay maiintindihan mo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos ko po sa mensaheng ito, as a conclusion, mga kapatid, ano yung mga small steps of obedience na nais ni Lord na i-take mo na? May mga small steps ka. Yan, buhay ng patotoo, Esther Mida.
may mga redirection si Lord na ginagawa sa buhay, Master. Sa buhay nating lahat, may mga redirection na ginagawa ang Panginoon. Dapat marunong tayong sumunod. Dapat matuto tayong, amen, mag-follow. Everybody say amen. Praise God. Kung may mga tao tayong pinapollow natin sa Facebook, dapat ang higit sa lahat na pinapollow mo ay ang Diyos. Hallelujah. Ano yung mga small step? Amen. It's either spiritually, socially, or self-improvement, mga kapatid. Amen? Minsan sa personality natin, ay may mga bagay po tayong dapat na pinapadirect sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yung imahe, tandaan po natin ha, yung dinidisplay po nating image ay yung image ng Panginoon. Kaya dapat hindi image ng mukha tayong, amen, tag dito, parang barbaric, mga kapatid. No? Hindi ho tayo parang barbaro. Amen ba, mga kapatid? Tayo ay, praise God, anak ng Diyos. Dating magsabing, anak ako ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, kung meron pong mga direction na tinatahak mo ngayon at ikaw ay nire-redirect. Amen. Praise God. Ano ba yung mga bagay na yun na nire-redirect ka na may bago kang direction ngayon? Di ba dati taga-upo ka lang dyan? Pero ngayon may bago kang direction. Dati wala kang concern sa iba, pero ngayon may concern ka na ngayon. Sister Dita, sinong inaalagaan mo? Tayo ka nga, sir. Turo mo, nandito ba? Sino inaalagaan mo? Tayo ka nga, sister. Sino nag-aalaga sa'yo? Palakpakan natin si Lord. Sister, Luz, may inaalagaan ka? Sino po? Sister, sino nag-aalaga sa'yo? Palakpakan po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Darating ang time, mga kapatid, na dati-rate ay wala kang concern na mag-alaga ng iba. Magpa-redirect ka kay Lord. Hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang plano ng Diyos, isang araw, pag ikaw ay nag-mature, amen, mag-aalaga ka na. Amen? Mag-aalaga ka na. Hindi po pwedeng hindi ka mag-aalaga. Amen. Mag-aalaga ka na. Ayan. Sister Julia, sino ngayon ang iyong inaalagaan? Nasaan? Absent. Pero, dinadalaw? Si Andre. Okay. So, although yung iba rito, hindi umaattend, pero continuous, mga kapatid, amen, ang pag-aalaga sa pamamagitan ng cell ministry. Amen. So, ganun po yung galaw ng church, mga kapatid. At hindi imposible na lalago ang church na ito sapagkat nagmamatured kayo, mga kapatid. Amen. Inuuna natin ang puso, sinasabay natin yung skills. Amen. Praise God. So, yun ang importante sa lahat. Dahil darating ang panahon, mga kapatid, amen, magmamatured at magmamatured po kayo. Sister Jelay, ang laki ng potential mo, manager ka. Yung mga taong nakapalibot sa iyo, napakalaking opportunity, i-share mo sa kanila yung verification of salvation. That's why we need to undergo training. Bakit may training sa loob ng church? Kasi ito ang magmo-mold sa iyo to become a future disciple maker. Praise God. Amen. Iyon ang magmo-mold sa inyo. So, step by step. Amen, mga kapatid. Praise God. Kailangan po nating, amen, hakbangan ang dapat nating hakbangan. Praise God. Hallelujah.
Alam niyo ako, kahit pastor na ako, tawag dito, hindi ko kinikriticize kung mababa man yung pinag-aralan ng taong nagme-mentor sa akin. Imagine mga kapatid, mali-mali pa yung mga approach niya. Pero hindi ko siya okay lang, nakikinig lang ako sa kanya. Dahil ino-honor ko siya kahit yung kanyang mentality about the Word of God ay hindi pa ganun kataas. Pero dahil mga kapatid, amen, handa akong matuto. Praise God. Kinakailangang mag-unlearn. Kinakailangang mag-empty cup. Kasi kapag hindi ka nag-empty cup, walang bagong alak na darating sa'yo. There is no new wine, mga kapatid, that comes to you. Kasi ang bagong alak, hindi pwedeng isilid sa lumang lalagyan. Amen. Kaya mga kapatid, may mga bagay na ginagawa si Lord sa buhay natin na ngayon di natin naintindihan. But later, sabi ng Panginoon, you will understand. Amen. Ito ay iyong mauunawaan. Kaya mga kapatid, hallelujah, bagamat may mga closed doors, bagamat may mga bagay, mga kapatid, na ayaw tayong papasukin ni Lord doon, sinasara niya ang pinturon, mga kapatid. Amen. Huwag kang mag-alala sapagkat, hallelujah, may magandang plano ang Panginoon sa iyo. Kaya dapat meron tayong tamang response. Everybody say, response! Amen. Dapat meron tayong tamang response, mga kapatid. Amen. Sa kalooban ng Diyos. Sapagkat pag tayo ay may tamang response, mga kapatid, may tamang resulta na mangyayari sa buhay mo. Oh, hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Lord, napakabuti mo. Hallelujah. Tunay kang dakila, Panginoon. Tunay kang dakila. Praise God. Hallelujah sa aming buhay. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na nananatili, hallelujah, na buhay magpakailanman. Maraming salamat po sapagkat, hallelujah, sa mga bad decision na ginagawa namin, Panginoon, kami po ay yung sinasaway. At muli mo kaming iniaayos upang kami, Panginoon, ay magpa-direct, hallelujah, sa iyong kalooban. Hallelujah. Praise God. Lord, anuman ang iyong kalooban sa amin, ay susunod ako sa iyo. Hallelujah. Sino pong gustong magpa-pray, mga kapatid? Lumapit kayo rito, ipagpe-pray ko kayo. Sige po, yung gustong magpa-pray at kailangan ng direction ng Diyos, hallelujah, praise God, ipapanalang, mag-isang linya na lang po kayo para pagkatapos ko kayong i-lay hands at ipag-pray, praise God, bigyan natin ng pagkakataon yung iba. Amen. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang aming kapatid. Hindi ko alam kung ano ang kanyang layunin at ano ang layunin mo sa kanya. Subalit sa mensahe na aming narinig, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, i-direct mo si Sister Mila, Panginoon. Hindi papalayo, kundi papalapit sa iyong kalooban. Lord, ikaw ang patuloy na mag-decide sa anumang bagay na kanyang tatahakin sa buhay. Sapagkat kung wala ka sa kanya, Panginoon, maaring mawawala din po ang aming kapatid na ito. Kaya Panginoon, in the name of Jesus, bless, hallelujah, our sister. Amen. God bless, sister. Hallelujah. Lord, praise God. Aking dalangin, Panginoon, si Brother Marvin, ikaw ang patuloy na magpala sa kanya. Hallelujah. Ano man po ang plano mo sa buhay ng aming kapatid na ito, patuloy kang manguna sa kanya, sa kanyang mga anak, Panginoon, ay patuloy mo pong alalayan, gabayan ang buong pamilya ng aming kapatid na ito. Whatever decision he makes, O God, I pray na hindi magkamali ang aming kapatid na ito. Let your direction, hallelujah, be upon him, O God. Hallelujah. And we ask you, God, hallelujah, to guide his life in every step he makes. Hallelujah. In Jesus' name. Thank you, Lord. God bless, brother. Amen. Lord, I pray, Sister Marian, patuloy ka, Panginoon, na manguna sa kanya as a wife, hallelujah, ni Brother Marvin. I pray na ang aming kapatid na ito ay patuloy mong i-guide. Patuloy mo siyang
Pagpalain, Panginoon, sa anumang mga bagay, Panginoon, hallelujah, na mga plano niya sa kanyang buhay. Ano man yung mga plano niya, Panginoon, patuloy po na i-guide mo siya na hindi po malayo sa kalooban mo ang desisyon na kanyang gagawin. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you. Ikaw ang magpala sa kanya. In Jesus' name. Lord, I pray, hallelujah, praise God. Sister, pangalan mo? Mayed, dito ka bandas. I pray, Sister Mayed, Panginoon, I pray na ikay patuloy na manguna sa kanyang buhay. Salamat po sa mga taong ginagamit mo para i-guide ang taong ito papalapit sa iyong kaharian. I pray, Panginoon, na maging maayos at maging maganda. Hallelujah. Ang unang hakbang na ginagawa niya, papalapit sa iyong kalooban. Hallelujah. In Jesus' name, God bless, Sister. Lord, I pray, Sister Ditas, Panginoon, salamat po sapagkat patuloy ka na nangunguna sa kanya. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa kanyang buhay. Batid niya, Panginoon, na hindi mo siya pinababayaan sa panahon na siya po ay nagkakaroon ng sakit at karamdaman, nandyan ka para siya iyong pagagalingin. Oh God, as a declaration of our faith, Lord, hallelujah, let your healing hands be upon her, and we, hallelujah, proclaim the complete healing of our sister Ditas right now. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. Guide mo siya, Panginoon. Hallelujah, sa iyong kalooban. In Jesus' name. Lord, I pray, Sister Nicole, I pray, Panginoon, na sa kanyang mga plano, pangarap bilang isang youth, hallelujah, na sa mga bagay na kanyang ninanais, Panginoon, na kanyang maabot someday, ay i-guide mo siya, Panginoon. Ikaw ang manguna sa kanyang karir. Kung siya man po ay isang estudyante na nag-aaral ngayon, hallelujah, I pray, Lord, i-guide mo siya sa kanyang curriculum, sa kanyang mga test, sa mga examination, Panginoon, ikaw po ang gumabay sa kanya at patuloy po nawa ng aming kapatid na ito ay ma-develop ang kanyang full potential na pinagkaloob mo, anuman po yung potential na meron siya. Lord God, in the name of Jesus, pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Sister Maria P., Panginoon, salamat po sapagkat hindi siya nawala sa iyong guidance, Panginoon. Bagamat may mga panahon sa kanyang buhay na siya'y nawala, subalit sa iyong kalooban ay patuloy mo siyang ibinabalik sa iyong presensya. Patuloy kang manguna sa kanya at patuloy po na pagpalain mo siya. In Jesus' name. Lord, I pray, Sister Diana, hallelujah, I pray, Lord, na patuloy po na iabot ang iyong mapagpalang kami sa kanya. Bigyan mo siya ng wisdom, bigyan mo siya ng knowledge, understanding when it comes to studying the Word of God, hallelujah, or your words. I pray, O God, hallelujah, to bless her, hallelujah, and continue to use her, O God, hallelujah, to expansion, Lord God, hallelujah, your territory, hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. God bless Sister Diana. I pray, Sister Luz, hallelujah, O God, patuloy ka na manguna sa kanya at patuloy po na igawad mo ang bendisyon ng pagpapala, hindi lang sa kanya, kundi sa buo niyang pamilya. I pray, Lord Jesus, na pagpalain mo siya in Jesus' name. God bless Sister. I pray, hallelujah, hallelujah, Sister Juliet, hallelujah, God. We thank you so much, oh God, for the understanding na ginawad mo sa kanya. Panginoon, nahawi ang tabing ng kadiliman sa kanyang kaisipan. Hallelujah. At lumiwanag na, Panginoon, hallelujah, ang ebanghelyo ng kaliwanagan sa kanyang buhay. Lord, I pray, patuloy po na i-develop o ma-develop ang kanyang spiritual life. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagpapatuwid, Panginoon, sa iyong mga salita, at patuloy po ng kanyang pamilya ay iyong pagpalain. Pagpalain ka ni Lord. God bless Sister Juliet. I pray, Brother Lawrence. I pray, Brother Lawrence, Lord, according to his desire, hallelujah, to be used, O Lord, in your sanctuary. I pray, Panginoon, na i-sanctify mo si Brother, hallelujah, na may desire na magpagamit, Panginoon, sa gawain mo, God. Hallelujah. Lord, yung kanyang talent, Panginoon, bilang isang guitarist, I pray na itong talent na ito ay patuloy, Panginoon, na mahasa, Panginoon. At patuloy po, hallelujah, na maging skillfully ang aming kapatid na ito. Hallelujah, sa pagtutugtog ng instrumento para sa iyong kapurihan. I pray, Panginoon, gamitin mo si Brother Lawrence sa kanyang community, sa kanyang eskwelahan.
magsilbi siyang ilaw at magsilbi siyang asin ng kanyang eskwelahan para makilala ng marami o makakilala ng marami ang mga tao, hallelujah, patungkol sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain ka ng Panginoon, Father, in Jesus' name. Lord, I pray, Sister, hallelujah, Julia, patuloy ka, Panginoon, na manguna sa kanya. Patuloy po na igawad mo ang iyong biyaya, pagpapala sa aming kapatid na ito. Hallelujah. Ano man po ang mga direction na idinadirect mo sa buhay niya, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo siyang gabayan sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Ay patuloy po na ikaw ang manguna sa kanya. Hallelujah. I proclaim the blessing of God upon you, sister, in Jesus' name. Hallelujah. I pray. God bless, sister. I pray. Hallelujah. Ang aming kapatid nito, patuloy mo, Panginoon, na gamitin siya sa kanyang talent, Panginoon. Hallelujah. Continue to mold, hallelujah, the talents that you had given, O Lord, hallelujah, sa aming kapatid na ito. At sa kanyang pag-aaral, patuloy mo siyang gabayan at ingatan mo siya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang magpala sa batang ito. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, God bless you, sister. Lord, I pray, hallelujah, ang young people na ito, patuloy po, Panginoon, na yung gabayan si Sister Margel, Panginoon, sa kanyang pag-aaral, patuloy mo siyang i-guide, Panginoon, hallelujah, sa iyong kalooban. In Jesus' name, God bless you. Lord, I pray, hallelujah, ang aming kapatid, Sir Jelay, thank you, Lord, sa lahat ng mga achievement na kanyang narating. Subalit, anumang achievement na maglalayo, Panginoon, sa iyong kalooban, Lord, nawa hindi mangyari. Bagkus, gamitin mo, Panginoon, hallelujah, na opportunity na yung dumarating sa Kanya, Panginoon, ng mga blessing ay maging opportunity to touch others' lives. Hallelujah, to share the good news, hallelujah, on how, hallelujah, you love her so much. Hallelujah. Gaya po ng pagmamahal mo sa Kanya ay padaman niya sa Kanyang mga katrabaho, mahal sa buhay, ang pagmamahal mo, Panginoon. Hallelujah. Na walang kapantay na pagmamahal. Pagmamahal na hindi nagmamaliw, pagmamahal na hindi nagbabago. Hallelujah. Lord, bless our Sister Jelay. Hallelujah. And also bless, hallelujah, her husband. Bagamat wala ngayon, Panginoon, ang kanyang asawa, I pray, ingatan mo sa trabaho, ilayo mo, Panginoon, sa mga masasamang tao. Hallelujah. At ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanya. Hallelujah. God bless, sister. God bless. Lord, I pray, hallelujah. Salamat, Panginoon, ng taong ito ay dinako mo sa lugar na ito. Marahil maraming mga madidilim na nakaraan ang aming kapatid na ito. Subalit salamat po sapagkat mula sa kadiliman, siya ay nakakaranas ngayon ng iyong kaliwanagan. Lord, bless our sister. Bless, hallelujah, her family. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na magliwanag ang aming kapatid na Sister Criselda sa kanyang buong sangbahayan. Na hindi lamang siya ang makakakilala sa iyo, kundi ang buong sangbahayan ng aming kapatid ay makakilala sa iyong banal na pangalan. I declare it, O God, isang araw kasama niyang buong pamilya niya na maglilingkod sa iyo, Panginoon, at magpapatuloy, hallelujah, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Hallelujah. I declare the blessing of God be upon your sister. Hallelujah. And let His presence, hallelujah, hallelujah, will be upon you. God bless, sister. Hallelujah. Panginoon, I pray, Panginoon, ng batang ito. Lord, alam ko po, saksi siya, Panginoon, sa mga experiences na naranasan ng kanyang magulang bilang pastor ng isang iglesia. Panginoon, alam ko, may mga panahon na sasaktan din po ang batang ito kapag nakikita niya ang sitwasyon ng kanyang ama at ang kanyang ina. Subalit salamat po sapagkat hindi naglikat ang kanyang mga magulang na ipaunawa sa batang ito kung ano ang ministry, kung ano ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man ang mga pangarap ng batang ito, I pray, Lord, hallelujah, your will be done. Your will be done. Hallelujah. Lord, I declare your blessing be upon her. Guide, hallelujah, hallelujah,
Guide her, Lord. Sa panahon na siya mag-aaral, anuman, Panginoon, saan man siya mag-aaral, ikaw ang manguna sa kanya. Lord, mag-excel siya sa kanyang mga academic. Hallelujah. Praise God. Ano man ang mga examination, Lord, hallelujah, ikaw manguna sa kanya, Panginoon. God bless. God bless. Hallelujah. Pagpalain ka ni Lord. Amen. Lord, I pray, Sister Flor, salamat, Lord. Nakita ko ang kapatid kong ito na lumalapit sa iyo at humihingi ng guidance. Panginoon, ngayon pa lang, I declare, ano man ang mga tanikala ng kaaway na iniligay sa kanyang buhay. Lord, in the name of Jesus, let every chains, hallelujah, to break it out. Hallelujah. And let your guidance right now will become the lights that will guide her in all her paths to take. Hallelujah. Bless her spiritually, not just the physical, but the spiritual blessing of God be upon her. Hallelujah. God bless Sister Flor. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Brother Louie. Salamat po sapagkat biyaya, Panginoon, biyaya ito sa mag-asawang Iradiel. I pray, Brother Louie, hallelujah, I ask, Lord, to guide him, hallelujah, that every step he makes, every decisions in life, hallelujah, Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng malawak na pangunawa. Bagamat bata pa ang aming kapatid na ito, ngunit bigyan mo siya, Panginoon, ng isang pag-iisip. Hallelujah. Hallelujah, na pagiging isang matured. Hallelujah, sa kanyang kaisipan. Hallelujah. I declare blessing upon you or be upon you, Louie, and let the presence of the Lord always guide you. San ka man pumaroon, ingatan ka ni Lord at gabayan ka ng Panginoon. God bless you, Louie. Lord, I pray, Sister Melanie, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagdadirect ng kanyang buhay. Ano man ang kanyang mga desisyon, Panginoon, na ginawa niya, alam ko, Panginoon, under by your divine direction, ay dinadirect mo ang aming kapatid na ito. Panginoon, I pray, patuloy mo siyang i-guide. I pray, patuloy mo, Panginoon, na igawad ang iyong bendisyon, na anuman ang kanyang gagawin ay magiging pagpapala, ang magiging resulta nito sa kanyang buhay, hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat po. I declare and pronounce the blessing of God be upon you, sister. God bless you. Hallelujah. And God will guide you. Amen. Lord, I pray, Sister Ami. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat ipinakikita mo sa kanya ang iyong patuloy, Panginoon, hallelujah, na pagpatnubay at paggabay sa kanya, Panginoon. Salamat po sa mga answer prayer. Hallelujah, hallelujah, sa mga panalangin na kanyang idinadalangin, hindi mo siya binibigo. Panginoon, salamat po sapagkat alam po namin ang kagalingan hindi nanggaling sa doktor, kundi nanggaling sa iyong makapangyarihang dugo, Panginoon. Hallelujah. At sa iyong makapangyarihang pangalan, na nananahan sa aming kapatid na ito. Hallelujah. Let the guidance of the Lord be upon you always, Sister Ami. Hallelujah. God bless you. Lord, I pray, Sister Emmy Rose, salamat, Panginoon, sapagkat muli ay nakapiling namin ang aming kapatid na ito. Alam po namin, hindi siya nalalayo sa iyo, Panginoon. Alam po namin, ang aming kapatid ay patuloy na nagpapag-guide sa iyong kalooban at kapangyarihan. I pray, Sister Emmy Rose, hallelujah, as you declare, Panginoon, anuman ang aming mga layunin, kung ito'y ayon sa iyong layunin, pagpapalain mo ang bawat isa. Gaya po ng pangako mo, hindi lang sa akin, kundi maging kay Sister Emmy Rose. I pray, sister, that God will bless you. That God, hallelujah, will continue to guide you.
Whatever step you make, hallelujah, the Lord, hallelujah, will guide you in every step you make. At kung ano man ang mga bagay na hindi tama at i-redirect ka ng Panginoon, let the will of the Lord be upon you. Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name. Hallelujah. God bless. God bless. Amen. Lord, I pray, Sister Arian. Hallelujah. Si L.A., Panginoon, i-bless mo siya. Ano man po ang kanyang desire, ikaw po ang manguna sa kanya. Sa pagpasok niya sa college, Lord, ikaw ang mag-guide sa kanya na hindi siya ma-deceive ng mga instructor, ng kanilang mga pagtuturo ay i-divert ang kaisipan ng batang ito at mawala siya sa focus, hallelujah, sa tunay na edukasyon na dapat niyang matamo. Sa pangalan ni Jesus, aking idinedeclare ang pagpapala ng Panginoon, hallelujah, at ang kanyang patnubay ay sumaiyo. Ingatan kanya sa lahat ng paghakbang na iyong gagawin. Ingatan kanya. Pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you, Jesus. Gaya po ng pagkakarinig sa mensahe po ng iyong lingkod na ito. Alam ko, Panginoon, may mga redirection po na nangyayari sa buhay ni Pastor Bal. But still, his heart is always open, Panginoon, to hear your voice and to guide him, O God. Hallelujah. Especially, O God, in the ministry, in the future ministry, Panginoon, na kanyang hahawakan. Panginoon, patuloy mo siyang gabayan at ikaw ang patuloy na manguna sa kanyang buhay. Hallelujah. Hallelujah. I declare, kapatid, ang biyaya ng Diyos ay patuloy nasasama sa iyo. As long as you obey to the divine direction ni Lord sa buhay mo, i-guide ka ng Panginoon. Hallelujah. If the Lord is with you, whatever the place that God is directing you to penetrate the gospel, don't be afraid. God is with you. The Lord is with you. And the Lord will build you His presence. Oh, hallelujah. Jesus, hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. 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 Continue to obey. Continue to obey the will of God, and you will see, and you will understand what God is doing to your life. Hallelujah. God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At ilid ka ng Panginoon sa lugar na kung saan ikaw ay gagamitin niya. In Jesus' name. God bless you. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Tumayo tayong lahat. As we continue to clap our hands to the Lord, let's offer the clap offering to the King of Kings. Hallelujah. 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 Oh Lord, maraming salamat po sa matagumpay na pagpapahayag mo ng iyong salita. Thank you for the message for today about divine direction. Lord, salamat po sapagkat, hallelujah, lalabas kami sa lugar na ito na hindi po kami, O Diyos, hallelujah, uuwi na wala kaming baon. Hallelujah. Uuwi kami, Panginoon, na marami kaming daladalang mga baon mula sa iyong mga salita na aming napakinggan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, for the divine direction. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Sa pagtatapos namin pansamantala sa gawaing ito, Lord, ay aming dalangin ang patuloy na pag-iingat mo sa lahat. Salamat po, Lord, uuwi kaming may kagalakan, may uuwi kami, Panginoon, hallelujah, na puno ng katuwaan sa aming mga puso. Hallelujah. We thank you, Jesus, for the divine protection. Hallelujah. Hallelujah! 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 To God be all the glory! To God be all the glory! To God be all the glory! Oh, hallelujah! 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 God bless you. Magkamayan tayo mga kapatid. Amen. Kamayan natin ang ating mga kapatid at praise God. Sabihin natin sa Kanya, pagpalain ka ni Lord. Okay, yung mag-JJGS po, mga kapatid, say muna tayo rito. Mga kapatid, God bless po.